Faith in God has always been the ultimate source of the strength that beats in the hearts of our nation. We have to bring religion back. We have to bring it back much stronger. President Trump making a declaration of faith during the 73rd National Prayer Breakfast at the U.S. Capitol. He urged Republican and Democrat congressional members to unite in their focus on faith, hope, and love for God and country. The president reminding the lawmakers about leaders of the past who helped to guide America spiritually to be seen as a beacon of light. Leaders like George Washington, John Winthrop, and Billy Graham. This church behind me is secretly a cult by the name of Iglesia ni Cristo. Kumusta na po kayong lahat? Magandang araw po muli. Magandang araw sa lahat po ng mga kakapanood. Saan mang panig po kayo ng mundo ngayon. Ang patuloy nating gagawin ng reaksyon ay yung mapangahas na vlogger na porket meron siyang 3 million mahigit na followers ay nakala niya siguro ay hindi siya papansinin ng Iglesia ni Cristo. Marahil iniisip niya ay sikat na siya, nagagawa na niya ang gusto niyang gawin, may masasabi niya yung gusto niyang sabihin, pero hindi lahat ay mayroong kalayaan sa pagpapahayag ng damdamin o freedom of express. Kasi nga ang presidente ng Amerika, President Donald Trump ay tutol siya sa ginawa ng vlogger na yan. Ito panoorin po ninyo. Ito yung sinasabi ko na napanood ko Kasi may nagtatanong saan ko daw napanood yung sinabi ko na parang nagalit yung si President Donald Trump sa mga gumagawa ng mga ganon sa mga relihiyon na nasa Amerika. Kasi maraming relihiyon din sa Amerika, kabilang na ang Iglesia ni Cristo. Ito panoorin po natin. President Trump announced he is launching a new presidential commission on religious liberty and an executive order that will target anti-Christian bias. Attorney General Pam Bondi will lead a new task force on stopping all forms of anti-Christian targeting and discrimination within the federal government. Also, it will prosecute anti-Christian violence and vandalism. During his appearance at the annual National Prayer Breakfast, President Trump announced that he will reestablish a White House faith office led by his longtime spiritual advisor, televangelist Paula White. The president started his day urging America to trust in God. Faith in God has always been the ultimate source of the strength that beats in the hearts of our nation. We have to bring religion back. We have to bring it back much stronger. President Trump. Hindi man niya tahasang pinagalitan yung taong yun. Korekta. Pero malinaw sana yung mga sinabi niya na lahat ng relihiyon ay iginagalang niya. Ano man ang relihiyon na yan, kabilang na dyan ang Iglesia ni Cristo, kung mayroong gumawa ng mga hindi ka nais-nais. Kasi yun ay pagsamba, pagpupuri, parang pang-iinsulto. Hindi lang parang, talagang pang-iinsulto. Kawalan ng paggalang. Yan ang ipinakita ng taong yan. Chris na sahay. Para bagang untouchable siya. Mantakin po ninyo, hamakin ninyo itong ginawa niyang thumbnail. Ayan, pagka ginawa mong zoom, makikita mo yung mga inilagay niyang mga logo ng mga kulto. Wala namang ganyan sa TV na makikita sa screen. Ito talagang iba ang layunin niya Nakaka-disrespect talaga yung ginawa niya. Sa kabila ng pagtanggap sa kanya ng mga kapatid na maayos sa loob ng kapilya, pinapasok siya bilang bisita. Ito pa yung ngayon ang ginawa niya. Nagdala siya ng mga kamera na inilagay sa kanyang salamin. Ayan Hidden camera yan.
sinabi niya na ito ay hidden camera, ilagay ko sa aking salamin ng aking kaibigan. Ano ang layunin nun? Talagang magtitik-tik siya. Titik-tikan niya. Walang kasalanan po ang mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo sa kapilya na yan. Doon sa lokal na yan, sa Dallas. Iyon ay hidden camera. Talagang napakabastos, sobrang bastos ng taong ito. This church behind me is secretly a cult by the name of Iglesia Ni Cristo in camera glasses, and my friend also has them on, as well as we brought this little charger that has a camera in it so that we could stick it into one of their walls and try and spy on them later on. But the guy at the podium just starts crying. But this is when things get super weird. Everybody in the church starts crying. I'm talking, everyone had a little handkerchief ready, and they were like, womp, 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 out of womp, womp. Kahit anong panood ang gawin ko sa video niya, yan si Chris na Sahay. Chris na Sungay. Sungayan yan eh. Yan ang tinatawag na demonyong vlogger. Wala akong makitang entertainment doon. Sinasabi niya, for entertainment daw yung kanyang video. O ayan o. Nakalagay dyan, for entertainment. Paano maging entertainment yan eh? Pambabastos yung ginawa mo. Napaka walang hiyam talaga, Chris na Sungay. Mantakin mo. Sinasabi mong yung Iglesia ni Cristo ay kulto. Saan ka kumuha ng kanyang katwiran? Sigurado yan. Yung mga kapatid doon sa ibang bansa, sa kinalalagyan niyang dako, nagsampa na ng kaso, demanda laban sa taong yan. Kaya yung mga nagtatangka ng masama laban sa iglesia, nag-iisip ng kung ano-ano na sinasabing kulto. Ang kulto, ito ay mga taong tagasunod sa aral na hindi nila nauunawaan, hindi nila naiintindihan. Basta sumusunod lang. Yung leader ng kulto ay nangingidnap ng mga tao. Kinukuha yung mga tao para isama sa kanilang mga grupo at dinadala sa liblib na puok. Nag-aalay sila ng mga kung ano-anong mga ritual na panalangin. Ang mga tao, yung mga miyembro niya, ang inaalayan ng kanilang ritual na panalangin ay yung leader nila. Ito nga si Chris na Sahay may in-interview siya na halata namang hindi kapatid. Halatang hindi kapatid. Ang sagot pa naman, ang tinatanong niya kung naniniwala ba siya sa kulto. Ang sabi ng ini-interview niya, kapag ang isang grupo ay may leader, yan ay kulto. Kapag may leader, ang daming grupo na may leader dito sa Pilipinas, may leader. Ang presidente ang leader. Ibig sabihin tayong mga nandito sa Pilipinas, kulto. Sa ibang bansa, may mga leader yan. Ibig sabihin yung mga presidente dyan sa ibang bansa ay mga kulto rin sila. Napakakuan ng mga utak ng mga ito. Halata namang hindi kapatid yan. Yung mga pinag-i-interview niya, ginawan lang niya ng scripted na video. Yung ginawa niyang pagpunta doon sa loob ng kapilya, dinagdagan niya ng scripted. Kasi nga, napansin niya ngayon na trending ang Iglesia ni Cristo pag yun ang gagawin niyang content. Hamakin po ninyo, ilang araw pa lang yan. Ganyan na ang inabot ng kanyang, ganyan na ang views na inabot ng kanyang upload patungkol sa Iglesia ni Cristo. Pati yung mga ministro ay pineke niya, gumawa ng peke na ministro. He invites me in, told me to sit down. I was an idiot. I started following him to his kitchen. But I sit down, and that's what I noticed. This is the funniest thing. Why does bro have beer sitting outside? These were the same guys that were preaching never to drink alcohol, and he's just got 2 cans of... Pagpasok pa lang niya sa loob ng bahay daw, ng ministro daw, ay may mga bote ng beer na nandoon.
Tapos sinabi niya, hindi baga ito yung mga taong nagtuturo na bawal ang uminom, maglasing. Kasi nga, nung pumasok siya sa kapilya, nung pagkakataong niyon na pumasok siya ay ang teksto ay tungkol sa mga pinagbabawal na inumin. Pagkatapos nung nandun na siya sa loob ay may nakita siyang beer. Kaya bakit kailangan pang gumawa ng ganyang content yung taong yan? Tahasang pang-iinsulto sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sinasabi niya na kulto. Tapos sisiraan niya, gagawa ng iba't ibang kwento. Yung ministro na ini-interview niya, ministro daw. Hindi ko alam kung totoong ministro. Pero para sa akin, hindi totoong ministro yun. Kaibigan niya yan. Kasi nga, binabago niya yung boses. Kailangan pang mag-voice changer. Bakit kailangan pang mag-voice changer? Isiniraan mo lang Iglesia ni Cristo. Pumasok ka na sa loob ng kapilya, nag-video ka, nag-picture. Nung nag-picture ka ng isang picture, pinagbawalan ka kasi nga bawal. Bawal. Kami nga na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hindi namin basta-basta kinukunan ng mga picture ang mga anumang aktibidad sa loob ng kapilya. May mga kumukuha ng picture pero yaon lamang mga autorisado. May mga autorisado at sila ang nag-a-upload sa lahat ng platform, sa social media, sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, Instagram. May mga page ang Iglesia ni Cristo. Yan, sila ang may karapatan na mag-upload doon. Yung mga nakikita ninyo sa aming mga video ay kinukuha na namin doon sa mga na-upload na. Hindi kami basta-basta kumukuha ng live. Yun ang totoo. Tapos itong si Chris Nasahay ay nag-picture tapos pinagbawalan siya. Kasi nga talagang bawal. Kasi yun ay dako ng pagsamba. Yun, sagrado. Hindi pwedeng kunan mo ng kung ano-anong picture. Tapos ito nga, balikan natin yung doon siya sa loob ng bahay daw ng ministro ay ito ang nakakapagtaka Ngayon, pansinin po ninyo. Yan, i-zoom ko ha. Mayroong logo ng cross doon sa kamay ng sinasabi niyang ministro. Kaya hindi totoong ministro yan. Paninira lang talaga yung ginawa niya. Sigurado marami na ang mga kapatid na nagsampa sa kanya ng kaso. Kung dito lang sa Pilipinas lang yan, katakot-takot ng kaso ang isasampa laban sa kanya. May mga nagsasabi na yung Iglesia ni Cristo daw ay talagang kulto. Patunayan ninyo, wala kayong may papalabas na patotoo na ang Iglesia ni Cristo ay kulto. Sinasabi ko nga sa inyo, ang kulto ay mga taong sumusunod ng hindi nalalaman kung ano yung sinusunod nila na aral. Yun ang kulto. Yun ang aral ng mga pagano. Hindi kumikilala sa Diyos. Mayroon silang sariling interest, pang sarili. Para saan? Para sa kapakanan ng leader lamang. Yan ang kulto. Doon sa Dallas, may mga nagsabi na sa akin, may mga kapatid na nandoon na nagsampa na sila ng kaso laban kay Chris Nasahay. Sinundan nila yung pahayag ni President Donald Trump na sinasang-ayunan nila na yung sinabi ni President Donald Trump na ang lahat ng relihiyon na nandoon sa Amerika ay dapat igalang. Hindi basta-basta gawan ng kung ano-anong masasamang balita, masasamang issue. Talaga namang nakakagigil itong taong ito. Kahit anong gawin kong
panunood doon sa kanyang mga video ay talagang pangit. Hindi makakabuti sa Iglesia ni Cristo. Nagawa nga niya sa Iglesia ni Cristo. Paano kaya sa ibang relihiyon? Paano kaya sa ibang grupo? Siguro nasa isip niya ako ay sikat na, untouchable, hindi ninyo ako kaya. Ganyan din yung iniisip niya Epifanio Labrador. Sabi niya, hindi ninyo ako kaya. Patuloy akong magsasalita ng mga katotohanan daw na gusto niyang ipalabas para malaman daw ng sambayanang Pilipino. Ginagamit pa niya yung sambayanan. Wala naman siyang maipakita. Ngayon, nasaan si Labrador? Epifanio Labrador. Tago ng tago. Kahit pa sinasabi niyang may kamag-anak siyang pulis, may kamag-anak NBI, meron siyang abogado, malalakas yung kanyang mga nakasuporta sa kanya. Nasaan siya ngayon? Nagtatago. Hindi na malaman kung nasaan kasi nga ayaw niyang harapin yung kanyang mga kaso. Hindi lang sa Iglesia ni Cristo nagkaroon ng kaso yan, maging sa ibang mga tao, sa ibang mga grupo. Kaya yung mga taong gustong manira sa Iglesia ni Cristo, mag-isip-isip na kayo. Binibigyan pa namin kayo ng mga pagkakataon. Huwag nyo nang ituloy. Huwag nyo nang ituloy. Bago po natin ipagpatuloy ang videong ito ay nais ko pong magpasalamat ng taos-pusong pagpapasalamat sa mga nanonood, lalong-lalo na po sa ating mga kapatid dito sa Pilipinas na nakakapanood sa akin at maging sa nasa ibang bansa. Maraming salamat po at patuloy po kayong nakasubaybay sa ating munting channel. Ito, ituloy po natin para po sa kaalaman ng mga nagsasabing ang Iglesia ni Cristo ay kulto. Ano ba ang kahulugan ng kulto? Ang kulto ay isang secret group. Bakit secret group? Kasi nga, yung kulto nagsasagawa ng kanilang mga ritual na gawain doon sa mga liblib na puok, sa mga tagong lugar, o kaya madalas gagawin nila yung kanilang mga ginagawang aktibidad ay gabi. Yung iba na hanggang ngayon ay patuloy na ginagawa ngayon, may mga taong ganyan, isang grupo na talagang kulto. Yung iba naman, kahit itanong po ninyo sa mga nagsisipag-aral kung ano ang kulto. Yung iba naman, magsasagawa sila ng kanilang mga aktibidad tuwing kabilugan ng buwan. Yun ang madalas na gawain ng mga kulto. Bakit secret? Kasi mayroon silang mga hindi kanais-nais na mga ginagawa kagaya ng mga offering, yung paghahandog. Maaaring ang iba ay hayop o kaya ay tao mismo o kaya mga bata, sanggol, babae na binabawian nila ng buhay. At iyon ay ihahandog nila sa kanilang leader. Kasabay niyan yung ritual na mga gawain nila. Yan po ay labag sa batas. Labag sa batas. Balikan natin si Chris Nasahay. Si Chris Nasahay. Sabi niya, kulto. Yung Iglesia ni Cristo. Kung kulto, bakit ka nakapasok ng lantaran? Bakit ka nakapasok ng free? Winelcome ka nga eh. Nakipag-shake hand pa sa'yo yung ibang mga kapatid. Kaya itong si Chris Nasahay ay mapanirang puri ka talaga. Hindi mo ginagamit yung utak mo. Biktima ka ng maling akala. Palibhasa kasi, sikat ka, iniisip mo na ikaw lagi ang tama. Pinagmamayabang mo yung laki ng subscriber mo. At yung mga taong nakikisakay sa issue na yon, sa video na yon, talaga namang tuwang-tuwa na sila. Tuwang-tuwa na sila. Sinasabi nila, oh yan, katibayan na kulto kayo.
Kasi nga, sarado ang inyong mga isipan. Subalit, may mga taong umaanib pa rin sa Iglesia ni Cristo kahit na patuloy ninyong sinisiraan. Patuloy ninyong ginagawa ng kung ano-anong masasamang kwento. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nagsusuri, yung mga bukas ang isipan patungkol sa Iglesia ni Cristo. Kasi nagtataka sila bakit kapag ang Iglesia ni Cristo ay inuusig, mas lalong tumitindi yung alab ng kanilang paglilingkod. Ayun ang nasa isipan nila. Nagtatagumpay sa lahat ng gawain. Ang daming mga ipinapatayong kapilya. Ang daming tinutulungang mga tao dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Kasama na dyan yung mga nasa iba't ibang tawag nito, kontinente. Sa India, sa Africa, sa Amerika, nagbibigay ng tulong ang Iglesia ni Cristo. At hindi lang yan, kasabay niyan ang maraming mga umaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ano ang katunayan? Ito, ang dami. Isang dako lang yan sa Cavite. Kahit sinisiraan, patuloy na sinisiraan, patuloy din ang pagdagsa ng mga tao na umaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Naniniwala sila, bukas yung kanilang isipan tungkol sa aral ng Iglesia ni Cristo. Hindi sila naniniwala sa binabanggit ng iba, sa paninira ng iba na ang Iglesia ni Cristo ay kulto. Hindi ito kulto, sapagkat ang kulto ay isang private group. Hindi kami private group. Ito ay pangpubliko. Sabi nga ng Panginoong Hesukristo, ipahayag ninyo sa lahat ng mga tao ang kaligtasan. Yan ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Sa lahat ng tao, ipinapahayag ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay matatamo lamang sa loob ng Iglesia ni Cristo. Paano ko masasabing totoo yan? Inaanyayahan po namin kayo, makinig ng mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Huwag ninyong payagang maging sarado ang inyong isipan. Buksan ninyo para maliwanagan po kayo. Yun lamang po, at maraming salamat.